So, Madam Chair, I would like to move that you issue a subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. So ito tanong ko, ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre? Kasi effective. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Pagpapatuloy ng girian sa pagitan ng kampo ng Marcos at Duterte, posibleng mauwi sa martial law dahil sa tila matinding pagnanais ng ilang senador na maipakontempt ang cabinet officials ng kasalukuyang Pangulo. Ano ang posibilidad na mangyayari ito? Iyan ang ating aalamin sa videong ito, kaya tumutok ka lang at manood muna bago magkomento. Ikalawang Senate hearing na pinangungunahan ni Senator Amy Marcos patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo, hindi na sinipot ng cabinet officials ng kasalukuyang Pangulo, kaya naman agarang nagpahayag ng pagkadismaya ang senadora at sinabing tila ay may pagtatakip sa irregularidad ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Kaya naman agad ring naglabas ng mensahe para sa senadora ang kampo ng kasalukuyang Pangulo at sinabing ang unang pagdinig umano na dinaluhan ng mga cabinet members nito ay sapat na umano upang gamitin na ang executive privilege na sinasang-ayunan ng Korte Suprema ng bansang ito. Base kasi sa mga pahayag ng kampo ni PBBM, ang unang pagdinig na dinaluhan ng mga cabinet officials na inabot ng 6 na oras ay maituturing na umanong sapat para sa layunin ng pagdinig na ito, lalo na umano at may mga preliminary findings nang nailabas ang komite sa pagdinig na ito. Kaya naman maging ang pagkadismaya ng senador na si Bato de la Rosa ay sinagot na rin ng palasyo at sinabing ang senador ang unang hindi dumalo sa pagdinig na ito. Kaya naman hindi na umano kasalanan ng mga resource person kung hindi na siya nakapagtanong sa mga ito. Samantala dahil naman sa pagkadismaya ni Bato de la Rosa ay iminungkahi nito sa komite na ang mga cabinet officials na hindi dumalo sa pagdinig ay padalhan na ng subpoena. Pero paano nga kaya kung hindi pa rin dumalo ang mga cabinet members sa mga susunod na pagdinig ng Senado? Makokontempt nga kaya sila? Paano sila aarestuhin ng Senado kung ang kanilang nais arestuhin ay ang mga cabinet officials na siya mismong nangangasiwa sa law enforcement ng bansang ito? Sa madaling salita ay tila nga walang kakayahan ang Senado na ipakontempt sa Senado ang mga cabinet officials kahit naisin man ng mga ito dahil kung gagamit sila ng ilang kapulisan o sundalo ng walang tamang proseso ay maaaring makita ito bilang isang uri ng insurhensya o kudita na magsisilbing isang malubhang issue sa bansa. Kung may paaresto kasi ng Senado ang mga cabinet officials para ikulong sa Senado ay lalabas na ang Senado mismo ang magdudulot ng krisis sa pamunuan ng law enforcement ng bansang ito. Kaya tiyak na magkakaroon ng matinding krisis sa pagitan ng legislative at executive branch ng gobyerno kung ipipilit ng Senado na ipakontempt ang mga ito at sa huli ay baka ang mga senador pa na nagpupumilit maikontempt ang mga cabinet officials ang maipakulong ng executive branch dahil magkakaroon ng mabigat na katwiran ng Pangulo para magdeklara ng martial law dahil ang pagpapakulong ng Senado sa mga cabinet members nito ay malinaw na pipilay sa executive branches ng gobyerno lalo na sa hanay ng law enforcement kung saan kapag napagtanto ng ilang opisyal na mas malakas ang Senado kaysa sa punong ehekutibo ay maaaring makakuha pa ng mas malaking suporta ang Senado sa law enforcement ng bansang ito na maaaring mauwi sa civil war dahil sa pagkapilay ng executive branch ng bansang ito. Ito ang maaaring dahilan kung bakit may executive
executive privilege ang mga ito dahil sila ang mga pangunahing sangay ng gobyerno na nagpapanatili ng kapayapaan sa bansang ito. Gayunpaman kung nais talaga ng Senado o naniniwala sila na nilabag ng cabinet officials ang karapatan ng dating Pangulo, ay ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan para magdesisyon sa kasong ito at hindi ang Senado, dahil ang pagdinig sa Senado ay nakatuon lamang sa paggawa, pagsusuri at pagpapasa ng mga batas, habang ang pagdinig naman sa korte ay para sa paglilitis at pagpapasya sa mga kasong kriminal o sibil. Kaya tanging ang Korte Suprema lamang ang maaaring magpasya kung kinakailangang arestuhin at ikulong ang isang cabinet official. Gayunpaman ang mga kasong isinampa ng kampo ni Duterte sa korte laban sa mga nasabing opisyal ay itinuturing ng moot and academic ng DOJ, kung saan ay may tuturing na moot and academic ang isang kaso kapag wala ng epekto o kabuluhan ng desisyon ng korte dahil ang issue ay hindi na naiugnay sa kasalukuyang sitwasyon, tulad ng kapag ang pinag-uusapan sa issue ay naresolba na o hindi na maaapektuhan ng anumang desisyon. At base sa pahayag ng DOJ, ang kaso para sa due process ng dating Pangulo ay wala ng epekto dahil ang dating Pangulo ay wala na sa kustodiya ng Pilipinas. Kaya naman nagiging napakalakas ng depensa ng DOJ laban sa mga kasong ito. Subalit maaari pa rin namang umusad at maging matibay ang kaso ng kampo ng dating Pangulo kung ito ay makababalik pa sa Pilipinas. Subalit sa kasalukuyang edad ng Pangulo at sa tagal ng paglilitis na aabutin nito sa ICC, hindi pa kasama ang posibleng maging sentensya nito, ay maaaring hindi na talaga umusad ang kaso, maliban na lamang kung papanigan ng korte ang kampo ni Duterte. Subalit magiging napakasalimuot ng labanang ito na maaaring tumagal rin ng napakahabang panahon na wala ring katiyakan kung sino ang mananalo, kaya tiyak na mahihirapan ng Senado para i-contempt ang cabinet officials ng administrasyong ito dahil nangyari na rin ang senaryong ito noong panahon ng administrasyong Duterte, kung saan ginamit rin noon ng dating Pangulo ang executive privilege nito para pigilan ang nooy Department of Health Secretary na si Francisco Duque III para dumalo sa pagdinig ng Senado. Kaya't papaano pa kaya ngayon na ang nasasangkot sa pagdinig ay ang mismong kinatawan ng law enforcement ng bansang ito, kabilang na ang DND, DOJ, DFA, DILG at PNP na mayroong mas malawak na epekto sa pamahalaan ng bansang ito kung sila ay maikokontempt sa Senado. Kaya't halos walang magagawa ang kampo ni Duterte laban sa mga ito, maliban na lamang siguro kung wala na silang lahat sa pwesto. Subalit hindi pa rin ito mangangahulugan na madali nilang maipakukulong ang mga ito kahit wala na sila sa pwesto, dahil sa mga panahong ito na sila ang nasa pwesto ay nakabubuo na sila ng napakatibay na pundasyon ng kanilang depensa laban sa kampo ng dating Pangulo na magagamit pa rin nila kahit wala na sila sa pwesto.